Okay mga paps, ngayon pala tuturo ko sa inyo kung paano magtanggal at mag-check ng ECT o yung tinatawag na engine coolant temperature sensor o tinatawag nila minsang temperature sensor, water temperature sensor. Ang gagamitin nating unit ngayon, yung Toyota Vios. So, check natin yung ECT niyan. Ano ba yung ECT, yung tinatawag na engine coolant temperature sensor? So, ano bang silbi niya? Ang silbi niya, siya lang naman yung sensor na nagbibigay ng signal sa radiator natin para mag-on siya, magbukas yung radiator fan natin. So imagine niyo yung ECT si Ryan. So hindi siya makakapagbigay ng signal papunta sa radiator fan natin para mag-on na siya. So pag hindi nag-on yung radiator fan natin, malamang mag-overheat ang sasakyan natin o lalabas sa dashboard natin yung overheat icon. So napaka-importante niyan. So ang gagawin natin, tatanggalin natin siya at itetest natin siya kung okay siya. So paano mga paps? Simulan na natin to. Okay mga paps, bago natin simulan i-locate yung at i-check yung ECT niya, yung coolant, engine coolant temperature niya, tatanggalin natin yung battery. Hindi terminal yung buong battery tatanggalin natin siya. So tanggalin ko muna siya. Okay, mga paps, tinanggal ko na yung battery para lalo natin makita ECT niya. So, yung ECT niya, yung coolant temperature sensor niya, ito yan. Ito. Ayan nyo. Okay, okay mga paps. Ito yung ECT niya, para lalo nyo makita. Yan, pasensya na sa camera angle. Ito. Yan. So, ang gagawin nyo lang, para matanggal yan, tanggalin nyo itong connection. So, pinch nyo lang yan, pupush nyo lang. Tapos, yan, hila. Ganun lang kasimple. Yan, natanggal ko na siya. So, nakita nyo yung puting yan. Ito, nakita nyo itong puting to. Yan yun. Yan yung ECT. Yan. Ito, yan. So, ang pantanggal niya, paps, 19. Deep socket ang gamitin nyo. Deep socket ang gamitin nyo dyan na 19, 19mm. Kasi hindi gagana sa ordinary yan. Hindi aabot. Tatama dito sa mga ano niya, sa may mga, dito sa may plastic niya, sa connection niya mismo dito. So, deep socket para mas malalim. 19mm na deep socket, lalagyan nyo lang siya dyan. Yan. Tapos gamit kayo nito. Socket wrench. Yan. So, i-break na natin siya. Bantayan nyo lang to, paps, kasi merong o-ring. Yung o-ring nyo yung washer. So, baka mahulog, mahirap na. Tapos, check nyo rin, baka may tumulong konti. Pero yan, na-break na natin siya. Yan siya, tinatanggal ko na. Yan, may tutulong kulang talaga dyan. Pinunasa ko lang ng basahan yan, makikita nyo, may tumutulo. Eto na siya. Ingat kayo dyan meron niyang baka mawala ito, mahirap makuha. Ito. So, itetest na natin to mga paps. Okay, okay mga paps, eto na siya. Ito yung ECT natin, engine coolant temperature sensor. So, madali lang i-test to. Ang gagawin nyo, syempre, kailangan natin ng tester. Yan. Tapos, i-connect natin. Gawa tayo ng ganito. Ng ganitong connection. Yan. Yan. I-connect lang natin to dito. Yan. Tapos yung kabila dito rin. Yan. So, ganyan lang siya. Ngayon, itetest natin yung resistance niya. Isa-set natin to sa 20 kilo ohms. So, napapansin nyo, may value siya 1.63. Hindi ko nagkakamali, usual value nito nasa 3. Ito 1.63 kilo ohms. Ito, ang usual value nito nasa 3 kilo ohms. Okay yan. So, ang pagtetest nito madali lang, maraming paraan. Ito yung nakaka-detect
ng ng init etong tip na to. So kaya nga siya engine coolant temperature sensor. So para matest yan, pwede kayong gumamit ng torch, iinitan nyo to, lighter o blower. Sa case ito gagamit tayo ng blower. So tingnan nyo maigi. 1.64 kilo ohms. Ngayon, itetest natin siya, gagamitan natin ito. Dapat habang nainitan siya, nagbabago value niyan. Ibig sabihin nun, good yan. So, testingin na natin. Iwan natin itong blower natin, heater natin. Dapat bumababa yan. Ayan mga paps, so napapansin nyo, bumababa yung value niya. Ibig sabihin, good siya. Ayan o. Ngayon, since na bumababa yung value niya, okay siya, tingnan naman natin kung tataas ang value niya. Ibig sabihin, pag malamig na yung sensor, kung tataas ang value niya, gagamitin natin dito, tubig. So, 1.44 na yung value niyan, iyan na natin ang konti sa tubig. Tingnan natin kung magbabago value. Yan, tumataas yung value niya. So, kanina, di ba, 1.3, tas na ngayon, 1.7. Tas tingnan naman natin. So, tumataas ang value niya. So, ibig sabihin nun, etong ECT na to, good to. Gumagana to. So, ganun lang kasimpleng mag-test ng ECT. So, ayun mga paps. Ganun lang kasimpleng mag-test ng natin, engine coolant temperature sensor o yung water temperature natin. So, in case na walang lumabas na error, hindi nag-on yung rad fan nyo, kahit narating na nito yung recommended temperature niya, ayaw pa rin mag-on at okay yung rad fan nyo, gagawin nyo lang, check nyo yung ECT. Same procedure na ginawa natin kanina. Paalala mga paps, yan, nagtanggal ako kanina, di ba? May lumabas na coolant. So, mas maganda siguro kung maglalagay ko ng reserbang distilled water o coolant. Kasi talagang mababawasan. Akala ko kanina konti lang. Mga ilang minutes, kaya mabilisan yung ginawa kong pagtetest. Kasi gusto ko agad maibalik. Baka mabawasan ng todo yung coolant. May reserba naman ako dito. Pero kung gagawin nyo to, maganda kayo ng reserba in case lang. Konti lang, siguro mga 1/4 na galon. Ewan ko, para sure lang. So, yun lang siguro sa ngayon. Huwag nyo kalimutan i-like or subscribe yung channel ko para marami pa ako magawang video katulad nito. Hanggang sa muli mga paps.